2026 na at naguguluhan ka pa rin kung anong motor ang para sa'yo. Bakit hindi mo itry itong Honda Beat na standard version? May bagong decals na mas pinaganda. Ito ang latest model ng Honda Beat. Sabi nga Honda Beat Playful. Ang standard version ng ating Honda Beat Playful ay merong 3 color variants. Meron tayong Fighting Red, Pearl Silvestris Gray, at Pearl Tourmaline Purple. For this video ay aalamin natin yung price update sa latest model nitong Honda Beat. At bigyan na rin natin ng quick review itong Honda Beat na kulay gray. Para kung nagpaplano kang bumili ay pwede mo nang gawing reference itong ating video. Okay, let's go! Ang dashboard ng ating Honda Beat ay combination pa rin ng analog at digital. At sa may bandang ibaba ay makikita natin yung naka-emboss na Honda logo. Pagdating sa kanyang dashboard ay same pa rin naman yung forma nito doon sa last version. At wala naman siyang pinagbago dito sa ating bagong version na Honda Beat. At halos decals lang naman yung pinagkaiba nito. Pagdating naman sa mga buttons and switches ay ganun pa rin naman. Nandito pa rin yung high and low ng ating headlight, yung horn, at sa may bandang ibaba yung ating left and right ng ating signal light. Ang kanyang brake lever ay chrome finish at syempre equipped pa rin tayo ng combi braking system. Pagdating naman sa kanyang side mirror ay walang problema at pasok na pasok pa rin ito sa standard ni LTO na 4 fingers yung sukat. Ang kanyang handle grip ay sakto lang naman yung lambot ng kanyang goma. At meron tayong bar end dito na kulay black. Dito naman tayo sa right side ng ating handlebar at nakalagay dito yung kanyang push button starter. At nandito naman yung ating silinyador. Medyo malambot lang yan dahil ito ay automatic scooter. So dahan-dahan lang tayo sa pagpisa ng ganitong mga automatic. Sa may bandang dulo niya ay meron pa rin bar end na kulay black. At maganda yung pagkakadesign dito sa ating bar end. Ito naman yung ating ignition key. So medyo malaki pa rin siya at equipped na rin ito with a shutter lock para iwas sundot sa makukulit na mga bata. Nandito rin yung bukasan ng ating underseat compartment. So pipisain lang natin dyan at mag-o-open na yung ating upuan. Ito yung isa sa mga magandang upgrade na ginawa dito sa ating Honda Beat. Hindi kagaya dati na kailangan mo pang susian yung sa ilalim ng upuan. At ito pa yung isang idinagdag, nilagyan na rin ng power outlet na 12 watts. Para sa cellphone charging, pwede rin tayo mag-charge dito ng power bank pero kailangan pa ng adapter, no? Hindi siya USB Type A. Kailangan mo pang bumili ng adapter para makapag-charge ka dito sa ating unit. Marami naman sigurong nabibili niyan sa online. At syempre present pa rin yung ating utility hook dito sa may bandang gitna ng ating gulay board. At safe na safe pa rin yung ating pinamili dahil meron tayong sabitan, no? Dito naman sa kaliwa ay meron tayong open pocket na medyo mababaw lang. Pwede tayo dyan maglagay ng basahan, mga barya. Wag lang cellphone, no? Baka kasi mahulog yan at sayang naman ang iyong cellphone. Ang braking system ng ating Honda Beat sa unahan ay naka-disc brake. At meron itong single path caliper na kulay black. Ang kanyang front fork suspension ay kulay black din. Medyo nabasa lang yung ating unit dito dahil maulan ngayon. Pero ito po ay brand new. Ang kanyang unahang gulong ay may tire size na 80 by 90 by 14. At naka-cast wheel tayo dito na kulay black. Yan yung pinagkaiba sa Honda Beat na premium version, no? Yung kulay ng kanyang cast wheel. Kulay gold kasi yung nakakabit doon sa ating premium version ng Honda Beat. Kulay black yung ating side stand dito sa ating unit
at equip ito ng side stand kill switch, meaning hindi ito aandar kapag ka nakababa ang iyong side stand. Magandang features ito para maiwasan yung aksidente sa daan, no? At syempre para maging safe na rin yung ating rider kapag siya ay magpapaandar ng automatic na motor. Ang apakan naman ng ating angkas ay coated with rubber na rin para less vibration sa ating mga paa. Bukod sa electric starting system ay meron pa rin tayong kickstarter dito sa ating Honda Beat. Ang ground clearance ng ating unit ay 147mm at hindi naman ito basta-basta sasabit sa matataas na humps dito sa Pilipinas. Ang kanyang battery ay nakalagay pa rin dito sa ilalim ng footboard. Don't worry dahil hindi naman yan basta-basta pinapasok ng tubig kapag gagamitin mo siya ng umuulan. Very spacious din yung ating gulay board dito sa ating Honda Beat. Slim naman yung pagkakagawa dito sa ating upuan na bumagay naman sa overall na forma ng ating Honda Beat dahil medyo maliit lang naman talaga at manipis yung Honda Beat. Sa ilalim ng upuan ay meron tayong lagayan ng mga documents, no? Pwede kayong maglagay dyan ng photocopy ng ORCR. Pagdating naman sa under seat compartment, medyo hindi naman kalakihan, ano? Hindi kakasya dito yung ating full face helmet at pati yung half face helmet. Meron din tayong free na tools na kasama dito kapag mag-aabil tayo ng brand new na Honda Beat. Pero meron naman tayong sabitan ng helmet dito sa may bandang dulo ng upuan. Pagdating naman sa fuel system ng ating Honda Beat, ito po ay naka-fuel injection na at meron lamang siyang fuel consumption na 58.2 km per liter. Isa talaga ito sa matitipid na motor ni Honda. Medyo malayo-layo na yung mararating mo sa 1 litro mo dito sa Honda Beat. At ang kanyang fuel tank capacity ay umaabot ng 4.2 liters. Sa panahon ngayon na tumataas ang gasolina, isa talaga magandang opsyon na magkaroon ka ng isang motor na matipid sa gas. At iyan naman ang mai-offer sa iyo ng Honda Beat. Sa average sa fuel consumption niya na 58.2 km per liter ay hindi na rin masama. Ang makina nito ay 4-stroke, single overhead cam, air-cooled at may ESP engine. Ang kanyang displacement ay 110cc at may engine oil capacity na 800 ml. Ang kanyang tire size sa likurang gulong ay 90 by 90 by 14 at ito po ay tubeless. Kulay black ang kanyang cast wheel sa likuran na may size na 14. Pagdating sa kanyang suspension, ito po ay naka-monoshock na kulay black yung kanyang shock absorber sa likuran. Ang kanyang braking system ay mechanical leading trailing or tinatawag nating drum brake sa likurang gulong. Fully LED na rin ang kanyang tail light, brake light at signal light. Ang kagandahan pa dito ay naka-integrated yung pagkakagawa sa kanyang signal light, hindi kagaya ng sa Honda Click na merong naka-usli na delikado siyang masagi kung sakaling may dadaan. Mahaba at medyo malapad din yung pagkakagawa ng fender sa likurang gulong. Kaya naman safe na safe sa talsik ng putik at tubig yung ating angkas kapag bibiyahe tayo ng maulan. Pagdating naman sa decals niya ay simpleng-simple na lang at dalawang kulay na lang yung makikita natin. Kulay white at kulay gray na merong bit sa gitna. Pag-usapan na natin yung presyo ng Honda Beat na Playful. Ang kanyang cash promo ay 73,400 pesos. At kung installment naman ay magda-down ka lamang ng 5,000 pesos. At kung 12 months mo siyang kukunin or 1 year ay magmamonthly ka ng 7,964 pesos. At kung 2 years naman o 24 months ay 4,874 pesos. Kung 36 months naman ay 3,844 pesos yung iyong magiging monthly payment. Siyempre meron tayong rebate na 300 pesos kapag lagi kang updated sa pagbabayad.
Meron din tayong freebies na free na po yung LTO registration for 3 years. Meron din tayong TPL insurance na free at free half face na helmet. At meron din tayong free na 100 pesos worth of gasoline. Yun, sana ay nagustuhan mo yung ating video for today. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ay pindutin mo na yung subscribe button at i-on mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago ko pang i-upload na videos dito sa aking channel. See you on my next video.